Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman. Gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao, natatanging panalangin para sa ating bansa, sa ating mga namumuno sa pamahalaan, at sa ating pagtataguyod ng paglaban sa katiwalian. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak, hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan
ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan. Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya, kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikda ng kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyang nabuwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinag-aral at inuruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos, nagsalita ang ina. Sinabi ng anak, ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng paghihirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko natulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo pong lahat. Tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan ng ganito, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto, binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo sa puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po magandang umaga sa inyong mga narito sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Ngayon pong mga panahong ito, simula pa nung linggo hanggang sa parating na linggo, ang mga pagbasa ay gagabayan tayo patungo sa paghahanda para sa katapusan ng mundo. Sapagkat ngayon pong darating na linggo ay pagdiriwang natin ang Kristong Hari, ang paggunita sa katapusan ng daigdig, ang paghahari ni Kristo sa lahat ng tao at sa sangsinukob, ang pagdating ng huling paghuhukom. Kaya ang mga pagbasa ngayon ay inihahanda tayo para sa pagtatapos ng ating kalendaryo at pagtatapos ng ating mga pagdiriwang. At ito rin po'y paghahanda para tanungin ang sarili, ako ba'y handa na sa pagdating ng Panginoon? Kayo po ba'y handa na sa pagdating ng Panginoon? May alam nga, nakatunganga lang tayo lahat sa pagdating ng Panginoon, nakatingin lang tayo lahat. Para ho itong parehas ng tanong na, handa na ba akong mamatay? Bakit? Ang pagharap sa Panginoon ay pagharap sa kamatayan. Wala hong pwedeng humarap sa Diyos na hindi namamatay. Kaya ang magandang tanong, handa na ba tayong mamatay?
Kayo gayon natatakot mamatay? Kapag ka ikay, sabi ng mabuting balita, ang mga natatakot sa kamatayan ay yung mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ba ninyo kung bakit nakakatakot ang kamatayan? Dahil masama ang iyong ugali. Yun lang iyon. Alam nyo kung bakit nakakatakot ang kamatayan? Dahil hanggang ngayon madamot ka pa rin. Dahil hanggang ngayon mataray ka pa rin. Dahil hanggang ngayon chismosa ka pa rin. Yun. Kapag ka ikay 70 na, 80 na, ay talagang ikakatakot mo ang kamatayan kung masama pa rin ang iyong ugali. Dahil ang pagharap sa kamatayan ay isang banal na karanasan. Isa ito sa pinakabanal na karanasan ng tao sapagkat ito ang pagharap natin sa Diyos. Sa mabuting balitang mayroon tayo, ito'y tungkol sa mga alipin na binigyan ng mga biyaya. Pare-parehas, binigyan ng tigi-isang salaping ginto. Kapag inilapat natin ngayon, lahat tayo'y mga aliping ito. Bawat isa sa atin may ibinigay na biyaya ang Diyos. At pagdating ng huling panahon, tatanungin ka, o anong ginawa mo sa biyayang binigay ko sa iyo? Sabi nung una, ang inyong isang salaping ginto, nagtubo ng 10. Sabi niya, mabuting alipin. Kumbaga sa atin ngayon, ang inyo pong ibinigay sa aking biyaya na ako'y makatulong, marami po akong natulungan. Mabuting alipin. Ang inyo pong ibinigay sa aking biyaya para ako ay maging tagapaglingkod ng kapwa, marami akong napaglingkuran. Mabuting alipin. Pare-pares tayo may biyaya. Biruin nyo, lahat tayo sinikatan ng araw kanina, di kayo lahat ay biyaya. Makasalanan ka't hindi, iisang biyaya ang tinatanggap natin sa Diyos. Ang tanong lang, paano mo ginagamit ang biyaya? Kung ikay magulang, ang biyaya sa iyo ay ang pagiging magulang. Paano mo ginagamit ang iyong pagiging magulang? Kung ikay tagapaglingkod sa simbahan, paano mo ginagamit ang iyong biyayang pagiging tagapaglingkod? Kung ikay tagapaglingkod sa pamahalaan, paano mo ginagamit ang budget ng flood control? Pasok, diga? Biyaya yun eh. Pinagkatiwalaan ka ng biyaya. Paano mo ginagamit? Inuubos mo. Ay siya yun, hindi ang mangyayari. Masamang alipin. Kaya ang tanong mga minamahal, paano natin ginamit ang biyayang mayroon tayo? May kaunti kang yaman, may kaunti kang katalinuhan, may kaunti kang naipon, may kaunti kang katatayuan. Paano mo ginagamit? Kapag kayan ay binabalot mo lamang sa panyo tulad nito, sa mabuting balita, yung gusto mo lamang sa iyo, yung gusto mo lamang ikaw ang paglingkuran ng iyong kakayanan ay siya. Sa bandang huli, may kalalagyan ka sa impyerno. Pero kapag kayong kaunti mong biyaya, lahat naman tayo nangangailangan eh. Pero mayroong lubos na nangangailangan. Kapag nakakapagbahagi ka ng kaunti, hindi naman ho laging salapi, hindi man laging yaman. Yung kaibigan mong gusto ng kakwentuhan, yung kumari mong gustong maiyakan, yung kumpare mong may gustong makainuman, makakwentuhan man laang, yun ay pagbibigay at pagbabahagi ng biyaya. Ang oras, ang talento, ang talino, ang kakayahan. Paano natin ginagamit iyon? Kung hanggang ngayon, hindi mo pa iyon ay babahagi, binibigyan kayang Diyos ng pagkakataon para maibahagi iyon. Kung hanggang ngayon, ikaw pa lang ang nakikinabang sa mga biyayang iyan, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para maibahagi sa iba. Maraming nasalanta sa Cebu, nasalanta sa Bicol. Dito sa atin, 3 linggo na hanggang ngayong linggo. Ang bahagi ng second collection na ipapadala natin sa Catanduanes at sa Cebu. Paano ka nagbabahagi? Ang lahat ng ito mga minamahal, magkakaroon ng kahulugan sa pagharap natin sa Diyos.
Hindi kailangang ipagmalaki, hindi kailangang ipagyabang, pero sa bandang huli, kita ng Diyos ang lahat ng ito. Sabi sa huling sandali o sa huling bahagi ng unang pagbasa sa aklat ng Makabeyo, tandaan mo na hindi makakatakas ang sinuman sa parusa ng Diyos. Ganon din, ang iyong mabubuting gawa, kahit walang nakakaalam, hindi nakakatakas sa paningin ng Diyos. At ang biyaya ng buhay na walang hanggan sa bandang huli, ipagkakaloob sa mga taong gumagamit ng biyaya para sa kabutihan ng kapwa. Kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, salamat sa mga biyaya at tulungan mo akong makapagbahagi ng mga ito. Oras, talino, talento, yaman, upang ang mga ito'y maging kapaki-pakinabang sa aking kapwa. Mga pagkakataon ng aking pagmamalaki sa iyong harapan na ako'y gumawa ng mabuti upang magkamit ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo'y aming makamtan. At ang bunga ng walang hanggang pag-iiral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Dinalagilaan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo.
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kaming manlalakbay sa Kaniya dumudulog. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinuko.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa, nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ngayon pong darating na November 23, ngayon pong darating na linggo, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, mga oras ng misa, ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa alas 9 ng umaga at alas 6 ng gabi. Kayo't ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Kaugnay po nito,
Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling at direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, acupuncture at bloodletting. Layunin po nitong magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Kaya kung kayo o may mga kakilala kayong walang kakayanang magpagamot at magpa-check up, libre po lahat ang konsultasyon na ito. Makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa pagpapalista at reservations. Dahil dito'y pansamantala po nang may pagbabago ang ating mga misa, alas 5 ng umaga, alas 7 ng umaga at alas 9 ng umaga. Wala pong misa ng alas 11 ng umaga ngayong darating na linggo. Yun ay susundan na ng misa ng alauna ng hapon, misa ng First Communion at kumpil ng mga PWD nating kapatid dito sa Archdiocese ng Lipa. Wala ring misa ng ikalawa ng hapon, susundan na iyon ng alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi. Nawa po'y magabayan kayo ng mga schedule na nakapost din sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga pababasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya, loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pong ipagdadasal ang ating mga mahal na yumao, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, paghandaan ng buhay sa langit. Salamat sa Diyos.